Ay hala, malaking revelasyon 'to. Toby Chanko at BBM nagsuluyan na ng kandila. Toby Chanko bumanat ulit kay Claire Castro. At saka ano ha, magkamag-anak pala yung asawa ni Chanko at saka si BBM? Talaga? O, lahat ng yan dito lang sa Tsismisan ng Bayan. O sige, pakinggan natin 'to ha. Parang sinabing attack dog si Claire Castro. Tignan nga natin. Not DDS, but where is Representative Tiangco now? Because the interesting thing about you, and I think just to remind our viewers, is you are related somehow by affinity Yes. to the Romualdez clan, to the family of President Yes. Marcos Jr. Ay, ngayon ko lang alam yan. Kaya naman pala close kayo. Pero bakit nagkakalabuan kayo ni Claire Castro, magkakakampi, nagpapatutsadahan? Tandaan natin ha, si Claire Castro ang unang bumira kay Chanko. Noon pa yan sa kanyang mga vlogs. At saka recently, bumanat na siya sa official platform ng gobyerno. Yung press briefing, yung entablado ng Malacanang, ng gobyerno, ginamit na ni Castro para banatan si Chanko. O ano kayang meron? And yet you were the whistleblower. You were critical, right, of the corruption in the lower house that was led by your cousin-in-law. So Cousin-in-law. So yung asawa talaga, no? where is Toby Tiangco now? Hindi ako kung ano naman yung the problem is yung katotohanan minsan mahirap tanggapin di ba? So ako naman ever since before doon naman ako sa katotohanan lagi. Remember during the impeachment of CJ Corona, it was unpopular for me to defend CJ Corona. But I was the only witness of CJ Corona sa House of Representatives. So hindi ako pupunta doon sa kung ano yung popular at yung pagiging kamag-anak ng wife ko ni Michelle sa presidente, sa tingin ko naman, alam mo ang problema kasi, I think katulad nung si Yusek Claire, iniisip Ayan na si Yusek. nila pag nag-criticize ka, kalaban ka Yun nga ang problema kay Claire Castro. Una kasi, hindi niya alam kung ano ang trabaho niya. Public servant ka. Ibig sabihin, public. Hindi ka lang public servant ng mga loyalista nga. Public servant ka kahit against kay kay Bongbong Marcos, kahit against lahat ng Pilipino, dapat public servant ka nila. Sineserbisyohan mo sila. Ang problema kasi kay Claire Castro, ang alam niya kasing amo niya, boss niya, ay si President Bongbong Marcos, which is very wrong. Pangalawa, hindi talaga niya alam kung ano ang trabaho niya. Kasi kung matatandaan natin, unang-unang araw pa lang niya, unang segundo pa lang, minuto, pagkakataon, unang harap sa camera, anong impression ang iniwan niya sa atin? Anti-Duterte, attack dog kaagad, di ba? Ayan. Hindi naman dapat ganun di ba? Ano bang gusto nila? Ang gusto ba nilang marinig yung kung ano hindi, ano bang gusto nila? Sumipsip yung mga politiko sa kanila? Sabihin, ay, napakagaling nyo, okay yan. Lahat yan, walang problema yan. Hindi ba mas okay na sinasabi namin kung ano talaga yung sitwasyon? Bakit naman kami papangalanan na kalaban kung sinasabi lang namin kung ano yung totoo? Di ba? Obstructionist ka na ba ngayon? Destabilizer ka na ba ngayon? Ha? Toby Chanko? Yan na ang bansag ngayon sa'yo ni Yusek, sigurado. So I think dapat magkaroon ng tamang perspective I mean, si Yusek Claire,
her job is not to please the president. Correct. But it's to serve the people. Kalaban man yan, kakampi man yan, dapat sineserbisyohan mo. Or, in the first place, wala nga dapat kalaban eh. Wala nga dapat kakampi si Jose Claire Castro. Kasi trabahador siya ng taong bayan. Hindi siya trabahador ni Bongbong Marcos. Tandaan mo yan, Yusek. Isaksak mo yan sa kukote mo. At kung talagang meron kang prinsipyo, meron kang utak, meron kang damdamin, dito sa sinabi ni Toby Chanko, tatamaan ka ng konsensya. Pero paano naman kung sabi nga nila, yung kaluluwa mo, binenta mo na kay Lisatanas. Ay, hindi pala, ibinenta mo na sa sistema pala. Ano ba yan, gossip? Lisatanas ka na naman. Tuloy. Di ba, hindi pa pwedeng salita siya ng salita para matuwa si presidente sa kanya. Hindi naman ganun eh. At lahat ng Hindi, ganun yung lumalabas. Atakdog nga eh. Parang sinasabi mo ba dito na umaayong ka ba na atakdog? Sabi nga ni Malotekia, ang default niyan Duterte. Kasi alam naman natin, again, unang-una pa lang, yan na yung trabaho niya, umatake sa mga Duterte. Ang mandato niya daw ay to inform the public at saka i-correct yung mga fake news. Pero what the hell? Iba naman yung nangyayari. Kapag ka tinatanong mo siya sa mga importanteng issue, anong sasabihin niya, anong sagot niya? Babalikan ko na lang kayo. O kaya i-connect niya sa Duterte at sa Duterte mapupunta yung CC. Ang problema ng gobyernong ito, hindi nila ina-accept o ina-acknowledge na may problema. Paano sila mag-iisip ng solusyon sa problemang nandyan na nga, harap-harapan, pero itinatanggi pa rin nila na walang problema. Sa kanila aaminin na may problema kapag ka binakbakan na sila ng binakbakan. Pero it's too late na pag ganun. Ano ba yan? Bangag nga ni. nagsasabi ng kanilang pananaw sa administrasyon, iniisip na niyang dapat niyang upakan o dapat niyang kalabanin. Hindi naman dapat ganoon, di ba? At saka siya lang yung Yusek no na pakalat-kalat sa mga interview, pakalat-kalat sa mainstream, pakalat-kalat sa mga podcast na ang ginagawa niya ay siraan o kalabanin yung mga Duterte. Ano ba yan? Ano ba yung Yusek na? Yusek! Ano ba yan? Oo. You make a good point there. I mean, at the end of the day, I don't know if the country or a lot of officials really understand what healthy debate, healthy critiquing is about, that it's not personal most of the time. Wala yan. Basta kumontra ka kay Ngagba. Ano ka? Kalabang ka. Yung ganun. Walang debate. Atake. Kapag meron kang sinabi, ay kalaban. Kapag may sinabi kang ayaw mo, kalaban. Wala, hindi sila tumatanggap ng mga kritisismo na ganyan. Kasi sa kanila, sila lang yung magaling. Bangag nga ni. Yes. I mean, It's not personal. Karen, I don't know if you remember that nung panahon ng 2013, siguro isa sa pinakamainit na magdebate dyan sa show mo, kami ni Egay Erice. I Nung do. panahon na yun. Yeah. Pero wala naman sa amin yun eh. Di ba? Debate yun eh. Iba yung pananaw ko, iba yung pananaw niya. Ganon, di ba? So, yung mga nagsasabing DDS ako, ano ba dapat ang sabihin ko? Dapat ba akong matuwa na ang pangalang Marcos ay nadawit ulit sa corruption indirectly because of their cousin? Yun ba dapat ang maramdaman ko? Mali ba ako nung sinabi kong I'm frustrated, I'm disappointed? Wala kang karapatang magganyan sa mga Wala. Pag na-disappoint ka, kalaban ka. Yun yung default sa'yo eh. Yun yung obstructionist ka nga eh, sabi ni Claire Castro eh. Tuloy. Sila nagagalit sa sinasabi kong I'm frustrated, I'm disappointed. What should I say? I'm happy. Hindi, ang gusto nila, magbulag-bulagan ka. Kahit mali na, yung nakikita mo, bulag-bulagan ka.
Kailangan mo pa ring suportahan sila. Kailangan mo pa ring takpan yung kalokohan na nakikita mo. Ganun. Oo, bulag-bulagan nga. Is that what I should say? Mm, Okay. On a more personal note, Uh, have you ever spoken with President Marcos Jr. after the expose at any point in time? Magandang tanong. Nag-uusap pa ba kayo? Di ba? Walang personalan to ha. Sabi nga ni Bongbong Marcos, wala, trabaho lang, trabaho. Walang personalan to do, di ba? So nag-uusap pa ba kayo? Magandang tanong, no? Sige nga. no, Karen. Ay, hindi na daw. Campaign manager ka ng Bagoong Pilipinas nung 2025 eh. Tapos biglang, something. Sinawali mo na yung kandila. So, kaya naman pala. Ang tanong ngayon, may basbas ba si Claire Castro para atakihin si Toby Chanco? Kasi huwag niyong kakalimutan. Tinanong dati nung bago-bago pa si Claire Castro. Kasi napansin na maatake si Claire Castro eh. Kung hindi ako nagkakamali, si Ivan Mayrina yung nagtanong na kung yung mga sinasabi ba ni Claire Castro ay may basbas yung Pangulo? Or galing ba sa Pangulo? Sabi niya, oo. So may basbas. Noong nagsalita si Amy Marcos patungkol sa pagiging Addictus Benedictus bangag ngane ni Bongbong Marcos, tinanong din na naman siya ulit kung may basbas ba yung Pangulo. Kasi inaatake niya si Amy Marcos eh. Sumagot din si Claire Castro ng may basbas. I mean, hindi diretsong sinabing may basbas, pero sinabi niya na parang parang binigyan siya ng authority ni Ngagba para magsalita. Because na nga, I mean, I feel that So hindi na sila nag-uusap. baka naniwala na siya na kalaban ako, and I'm trying to avoid, I'm honestly, no, first time I'll say it publicly, I'm trying to avoid na conversations kasi baka may makwento, masabi, tapos hindi lang naman ako yung nasabihan, tapos mag-leak sa labas, di ako yung, since sa akin mainit yung mga nakapaligid sa kanya, di ako yung unang pagbibintangan. Tama. Kasi nga, ikaw naman kasi. Bakit mo ba naman kasi kwento yung meeting ninyo na pinagalitan di umano ayon sa'yo, ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez at Saldico? Oh, Saldi, ilang steak ba ang kaya ninyong kainin? Ilang eroplano ba ang gusto ninyo? Di ba ka? Ikaw naman kasi. Nagkukwento ka. Siyempre, okay naman yung rason niya na hindi na niya kinakausap. Kasi walang ibang mapagbibintangan kung may mag-leak na naman na conversation na sensitive, kundi ikaw. Lalong-lalo na kung nandun ka na naman sa usapan na yun. Kasi may history ka na na hindi mo mapigilan yung bunganga mo. Diyan sila galit sa'yo. Kasi yung katotohanan, yung lumalabas sa bunganga mo. Never pa nilang nirefute yan na sinabi nilang, ay, hindi ko sinabi yun. Hindi yun sinabi ng amo ko. Wala pang ganyan si Claire Castro doon sa meeting na yun. Meron? Di ba? Kasi madali lang nilang itanggihan walang ganun na nangyari. Hindi nagkalit si Bongbong Marcos. Wala. Kasi yung kwento ni Toby Chanco na yun, doon makikita na alam na ni Bongbong Marcos na nagnanakaw na itong si Saldico at yung pinsan niyang si Tambaluslos, pero pinirmahan pa rin niya yung budget. Kahit alam niya na mali-maleta na yung kinukuhang pera nung dalawang yon at dinidistribute sa mga buhay at mga ganit sa pera ng gobyerno. Kahit alam na niya, pinirmahan pa rin niya. Kaya nga naging most corrupt ever budget in the history of the Philippines. Nakakahiya.
Ano ba naman kasi ang aasahan natin sa gobyernong ito? Ang gobyernong ito ay bangag nga ni.